60s, 70s, 80s, 90s. Bakit mukhang bata pa rin? Ngayon, part 2. Kabs, meron ako sanang i-upload pero mas gusto ko itong itakel. Bakit? Gusto kong bumalik yung nakaraang mga pangyayari sa buhay sa kabataan naming mga 60s, 70s, 80s o 80s. Ako, Kabs, ha? Kaya sinama ko na rin iba. Totoo yan. Naniniwala ba kayo na yung mga kabataan noon mas malalakas ang resistensya kumpara ngayon? Kami nung pumapasok kami sa paaralan, Kabs, naway yung mga kabataan nanonood ngayon dito, maging inspirasyon itong video sa inyo, ha? Nanaway huwag kayong tamarin. Bakit? Malaki ang diferensya, Kabs. Pagpasok namin sa eskwelahan, kahit wala kaming pera, pumapasok pa rin kami. Kahit wala kaming baon. Kadalasan ng baon namin, alam nyo, mga prutas, nilagang saging, langka. Totoo po yan. Bayabas. Kahit walang-wala, importante nakakapasok kami. Kabataan ngayon, nagre-reklamo pa yan kung magkano iabot mo sa kanila. Pag kami pumapasok sa eskwelahan nun, Kabs, maaga kami gumigising. Bakit? Hindi lang yung para maaga kami papasok. Hindi. May mga gawaing bahay pa kami na kailangan tapusin bago papasok sa paaralan. Ano yan? Shout out mga taga-probinsya. Diba? Winawalisan mo muna yung gilid ng bahay. Hanggang sa malinis na yan bago mag-asikaso papasok sa paaralan. Shout out. Andyan na yung naririnig mo ning walis. Walang bata noon na nagigising ng sobrang late. Totoo yan. Kumbaga routine kasi maaga din kami natutulog. Pag pumapasok kami sa eskwelahan, Kabs, totoo. Yung nakikita mo yung mga classmate mo, ang baunan namin noon kapag naggagawa kami ng pack lunch, hindi sa mga Tupperware. Hindi kami na-expose sa plastic. Balat ng saging, Kabs. Kontento na kami noon. Kahit anumang klaseng ulam mo yan, okay lang yan. Kasi marami kami yan nung araw, Kabs. Yan ang pagkakaiba ngayon. Ngayon, pagandahan ng mga plastic. Pagandahan ng mga lagayan ng pagkain. Nung araw, Kabs, alam mo ba, hindi uso yung swimming pool sa amin. Yung mga chlorinated na yan na swimming pool, hindi. Okay na kami sa irrigation, kanal. Totoo yan. Alam naman natin, nung araw, yung tubig na yan, talagang hindi pa polluted. Sa amin, Kabs, totoo lang. Bakit kaming mga 60s, 70s, 80s, ganyan? Nung bata kami, malalakas ang resistensya. Tingnan nyo. Pag kahit na, yan, papasok ka ng eskwelahan, basa ka. Pag uwi mo, basa ka. Expose ka sa araw. Hindi ka basta-basta magkakasakit niyan. Yung tipo ba na kahit naulanan ka na, naarawang ka, tingnan mo, ang papayat na. Siguro yung mga matataba noon, yun yung mga alaga ng vitamins. Totoo, Kabs, alam mo ba kami noon, ang iitim ang papayat, pero wag mong ismulin ang aming resistensya. Maulanan man yan, maarawan man yan. Shout out sa mga kabataan na manonood ngayon. Alam mo ba kami noon, o kung yung nanay mo mapanood niya to, ako, ni minsan hindi na confined nung bata ko. Hanggang ngayon, awa ng Diyos. Totoo yan. Tanong mo sa mama mo kung ilang beses na confine niya sa ospital. Kami nga, hindi namin naranasan yung pag-inom ng multivitamins, Kabs. Totoo yan. As compared sa mga kabataan ngayon, Diyos ko, 3-4 na pirasong iniinom na naman yung mga multivitamins. Iba pa yung pampatangkad, iba pa yung... Alam nyo yun? Pero bakit sila pa yung mas sakitin sa panahon ngayon? Konting araw lang, nababad sa araw, pinagpawisan at konting ulan lang, naulanan lang. Yan, lalagnatin na agad. Ito, walang-wala sa amin yan. Shout out po, ha. Yung pag-uwi mo sa bahay, kapag nakikipaglaro ka sa kapitbahay, di ba? Kahit ang dumi-dumi mo na, tinan mo, kinakapitan ka ba ng sakit? Exposed kami sa bacteria, Kabs. Kaya sa ngayon, awa ng Diyos. Totoo po yan, Kabs. Sa amin, pinagdaanan namin yan. Yung mga ganyang bagay na yung talagang nagkasakit ka ng todo. Awa ng Diyos. Kahit kami sagad sa trabaho, naulanan, naaarawan, talagang mabigat yung trabaho. Naikukwento ko lang dahil totoong nangyayari po. At eto pa, Kabs. Kaming mga kabataan noon, talagang gumagawa at tumutulong kami sa loob ng bahay. Totoo yan. Disiplinado kaming mga kabataan noon. Yung ganyan, isang tingin lang ng nanay mo. Isang, alam mo na yan.
At hindi kami mga kabataan noon basta-basta nakikipag-usap sa mga matatanda, lalo na kapag matanda sa matandang nag-uusap. Hindi makikisingit ang bata. Respeto namin sa mga matatanda noon. Oo, totoo ngayon no. Hindi ko naman nilalahat po ha. May mga kabataan ngayon hindi maganda ang asal. Kaming mga kabataan noon, laki kami sa palo, Kabs. Ha? Kumpara mo ngayon, konting palo lang sa pagdidisiplina. Human rights agad. Oh. Ito, Kabs pa din ha. Tingnan mo ang ngipin namin ngayon ah. Ang gaganda dahil nga, kahit wala kaming toothpaste noon time na yan, andyan yung asin at abo. Totoo yan. Shout out po sa nakaranas niyan. Ha? Gawaing bahay baka mo. Uso pa sa amin kasi yung lampaso, floor wax, o kaya yung dahon ng saging. Diyan lang i-exercise namin. Paghuhugas ng plato, pagsasaing, natuto na kami niyan. Pag-uwi galing sa eskwelahan, alam mo na ang routine mo. Nagpapakain ka na ng mga alagan yung hayop dyan sa bahay. Kailangan lahat yan nagagampanan mo araw-araw. O kaya kung utusan ka ng inyong ama't ina, patubigan mo yung ganito, punta ka sa bukid, mag-isa ka lang, bubuksan mo yung pilapil, antay mo mapuno, saka mo isasara. Tingnan mo yung buhay namin noon, Kabs. Malaki na ang responsibilidad namin noon. Ngayon, sige nga, mga anak, naku, mga kabataan ngayon, hindi naman sa pag-ano ha. Utusan mo, sasabing mamaya na. Utusan mo, sasabing istorbo ka sa ginagawa nila. Utusan mo, kailangan may bayad. Totoo, Kabs. Yan ang pagkakaiba nun. At saka hindi kami namimili ng pagkain, Kabs, nun. Kung ano yung nahihahatag sa aming hapagkainan, kinakain namin yan, walang reklamo. Isang manok sa isang pamilya, may kanya-kanyang parte yan. Kay nanay at tatay, alam na namin yan, ulo at paa. Yung mga magagandang parte sa mga anak yan. Diyan, sa malukong, nakalagay na dyan yung mga ano, hanapin mo yung parte mo. Diba? Yan ang mga karanasan, Kabs. Diba? Ngayon, hinahainan ka na nga ng pagkain ng masasarap ng iyong magulang dyan sa pagkainan, sasabihin mo pang ayaw mo o wala kang gana. Plato. Kabs, sa plato, kahit isang natitirang butil ng palay dyan, kailangan kainin mo. Walang natitira dyan sa plato na yan. Disiplina. Ngayon, kandamakmak ang natitira sa mga ano nila. Hindi ko naman po nila lahat. Sayang yung mga paghihirap, Kabs, ng mga ating mga magsasaka kami. Kasi yan ang trabaho namin sa bukid. Napakahirap niyan. Hindi po ba malaki ang diferensya? Kaming mga kabataan nun, in short, malaki ang ginagampanan ng aming mga ginagawa sa bahay, kahit yung pakikipaglaro sa labas. Expose kami sa araw. Okay? Mahilig kami makipagkapwa-tao dahil nga, puro mga kabataan din ang kasama natin. Ngayon, mahilig na ang bata ngayon na nagkukulong sa kwarto. Hindi na masyadong nakikipagkapwa-tao yung socialization sa mga ibang bata. Kinukulong na sa isang kwarto, nanonood lang. Lahat exposed na yung hindi maganda. Isama mo na rin yan yung hindi pagandang pagkain nila. Hindi pinagpapawisan, asahan mo ba yung bata na yan malakas sa resistensya? Yan ang pagkakaiba ng araw kasi, Kabs. Karamihan ng mga kabataan ngayon, hatid, sundo. Bakit kayo pa tinatamad pumasok? Kompleto na nga kayo sa mga baon nyo. Hindi po ba? Hindi. Naibo-brought out ko lang to bilang inspirasyon sa inyong mga kabataan na nanonood ngayon. Naway gampanan nyo din ang iyong tungkulin bilang isang anak. Alam nyo, sa totoo lang, kaming mga kabataan nung araw na hubog kami sa totoong buhay. Una, saan ba nagagawa dapat at itinuturo ang mga gawaing bahay? Kahit lalaki ka na ituturo sa iyo ang tamang paglalaba, tamang paglilinis, tamang pagsasaing, tamang pagluluto. Lahat yan na ituturo mismo sa loob ng bahay. Yan ang aming pundasyon noong araw, Kabs. Kaya kami, kahit anong paghihirap na pagdadaanan namin ngayon na lumaki kami, simple na lang. Dahil kung ikumpara mo sa napagdaanan namin noong aming kabataan, wala itong pinagdaanan namin ngayon. Totoo yan. Lalo na kung ikaw kagaya ko, laki sa hirap talaga. Laki sa bukid. Ibang-iba ang practice ng pagkatao namin, Kabs. Totoo yan. Okay? Andyan na lahat. Respeto, magalang sa, ano mo yun, sa mga magulang, sa nakakatanda, sa kapatid, sa auntie. Lahat na. Kung yan ay na-practice mo sa tahanan pa lang, malamang sa malamang, ang ugali mo sa labas, ganun din. Okay?
Kasi ang daming, hindi ko naman nilalahat, daming kabataan ngayon mga bastos sa magulang nila. Sumasagot sa magulang. Okay? Ngayon kasi yung ibang magulang, tinotolerate din. Huwag mo nang gawin yan kasi mapapagod ka. So, nasa magulang po minsan din kung paano natin itrain ang ating mga anak para magiging mabuting tao balang araw. Ang magulang nga noon tama yung iba kong sinasabi sa vlog ko, na hindi dapat natin nire-ready ang daan para sa ating mga anak. Bagkus, ire-ready natin ang ating mga anak sa kanilang dadaanan balang araw. Dahil hindi pa yan yung tamang pagsubok sa buhay, Kabs. Dami ko na nasabi. Hindi kasi nakakatuwa lang ikwento, Kabs, yung mga napagdaanan namin nung araw. Totoo yan. Okay. So, Kabs, ikaw kabataan na nanonood ngayon, dapat alam mo na habang bata ka pa, tingnan mo na kung ano yung pwede mong matutunan sa buhay. Okay? Para at least kahit masanay ka sa totoong buhay balang araw. Okay? God bless everyone. Shout out po sa lahat mga 60s, 70s, 80s, 90s. So, sama na natin 2000. Kasi itong mga ganitong millennials at mga Gen Zers, talagang iba na ang buhay ngayon. Sa totoo lang, ibang-iba na. Okay? God bless everyone. Alagaan niyo po yung kalusugan niyo, Bye-bye.